Hello guys! Welcome back ulit sa aming channel, Rick and She. Ako pala si Sheila. So for today's video ay pag-uusapan natin ang pinaka-importanting step sa pag-immigrate dito sa Canada. Ito ang how to create your express entry profile. So, backstory lang guys, no? Itong topic na ito ay nakita ko sa ating comment section dun sa Canada Express Entry, paano mag-apply natin na video. So, ilalagay ko na lang dito sa screen yung video na yon, and then kung gusto nyo pong panoorin, ilalagay ko rin po yung link sa ating description box. So, isa to sa suggestion ni Ingeniero Civil TV 2172. So, ang sabi niya, thank you po sa content na ito, very informative. Pwede po ba kayong gumawa ng content kung paano gawin yung EE profile sa IRCC website? Yung step by step po sana. Thank you in advance. So, hopefully nanonood ka, Ingeniero Civil TV 2172. And I hope na after this video ay may matutunan po kayo at makatulong po ito sa inyo ng malaki sa inyong future plans po sa pag-immigrate dito sa Canada. And also, sana makatulong na ito sa ating mga ibang viewers and then subscribers dito sa aming channel, Rick and She. Kung isa ka sa mga nagbabalak mag-apply ng express entry dito sa Canada, this video is perfect for you. I'll guide you step by step, super simple at madali lang intindihin. Kaya make sure you watch until the very end. Salamat po! So, una muna sa lahat, ano nga ba ang express entry? So, ang express entry is Canada's online system para sa mga skilled workers na gusto maging permanent residents dito sa Canada. Dito na papasok yung mga programs like Federal Skilled Worker Program, Federal Skilled Trades Program, at Canadian Experience Class. So basically, kailangan mong gumawa ng profile online para makasali ka sa draw. Kung mataas ang CRS score mo, pwede kang makakuha ng invitation to apply or ITA for permanent residency. Exciting, di ba? So, step 1 guys, check nyo muna kung eligible kayo. So, pumunta muna kayo sa website ng IRCC or Immigration, Refugees, and Citizenship Canada. And then, meron sila dong tool called Come to Canada tool. And then, sagutin nyo lang yung mga questions about age, education, work experience, English or French test result, at kung may job offer ka. And then, after that, ibibigay nila yung results kung eligible ka ba sa express entry or hindi. Simple lang. Step 2, guys, is prepare your documents. So, ito usually yung mga kailangan nyo. Number 1, passport. So, kailangan updated at valid ang passport. At maganda nga, matagal pa siyang ma-expire. So, number 2 is language test results. So, from IELTS or CELPIP o kaya yung TEF for your French. Yan. So, number 3 is Educational Credential Assessment or ECA para ma-verify yung education mo outside Canada. Number 4 is Work Experience Documents. Example, mga reference letters, COE or Certificate of Employment, at saka mga pay stubs. Yan guys, no? Change location tayo. So, number 3 na tayo, guys. So, okay na yung documents nyo. So, next naman is magka-create na kayo na account sa IRCC. So, ang gagawin nyo is pumunta kayo sa official website ng IRCC na www.canada.ca. And then, pumunta kayo dun sa sign in or create an account. And then, choose GC key or sign in partner. Kung wala pa kayong account, i-click nyo lang yung register. And then, sagutin nyo lang yung mga questions na nandoon. And then, after that, huwag nyo kakalimutan yung username at yung password nyo. Step 4, guys, is start nyo nang i-fill out yung express entry profile nyo. So, sa dashboard nyo, makikita nyo yung express entry. Click nyo yun, and then i-click nyo yung start your profile. And then, ilalagay nyo doon is personal details kagaya ng name, birthday, nationality, etc. And then, education, after nun, work experience, and then, language test results, and then, ECA results, and then, job offer, kung meron na kayong job offer, provincial nominee, kung meron na rin kayong provincial nominee.
And then, be honest guys, no? Yun ang pinaka-importante. Be honest. Huwag kayong magagawa or mag-iimbento ng inyong profile. Kailangan kung ano talaga yung mga nasa documents nyo, yun dapat yung nakalagay. Kasi kagaya ng pangalan, di ba? Kung nagkamali kayo ng spelling, one letter lang yan, papabalik yan sa inyo. Kasi nga, hindi accurate dun sa mga documents na pinasa nyo. So, make sure na tama, i-double check nyo lahat ng information na ilalagay nyo dito. At kasi pinaka-importante din to guys, ano. At saka, honest lagi tayo. Yun ang gusto ng Canada, honesty. Yan. So, if honest kayo, nilagay nyo lahat doon, at accurate yun doon sa mga documents na ipapasa nyo, hindi kayo magkakaroon ng problem. Step 5 guys is submit your profile. So once na nakompleto nyo na yung profile nyo, i-click nyo yung submit. And then from there, papasok yung profile nyo sa tinatawag nila na express entry pool. And then bibigyan nila kayo ng CRS score based dun sa qualifications nyo. And then from there, aantayin nyo na yung next draw. And then, kapag nakapasok kayo doon sa score cut-off ng draw na yon, and then that's when makakakuha na kayo ng invitation to apply. So, step 6 guys, kapag nakatanggap na kayo ng ITA or invitation to apply, congratulations! Kasi ibig sabihin, pwede na kayong mag-apply for your permanent residency. So, meron lang kayong 60 days para ipasa yung complete application nyo para sa permanent residence. Including na doon yung lahat ng mga supported documents, and then kailangan nyo na rin bayaran yung kailangang fees para sa application ng PR. So, bonus tip lang guys, no? So, una, kailangan updated lagi yung IELTS nyo or yung mga language test nyo at saka yung ECA nyo. And then, pangalawa, dapat organize yung mga documents nyo para hindi kayo mahirapan, no, sa pagpapasa. And then, number 3 naman, yung pangatlo is make sure na mag-join kayo sa mga Facebook groups or forums para updated kayo dun sa mga changes ng express entry pathway. And then, lastly is, kagaya ng sinabi ko kanina, make sure na complete at tama lahat ng information na nasa profile nyo before you click submit. Kasi maliit lang na typo, napakalaking epekto niyan sa application nyo. One letter lang ang nag-iba sa pangalan nyo is big deal na yon sa IRCC. So, make sure everything, double check lahat simula sa una, sa pangalan, sa address, sa age, sa education, so lahat as much as possible guys, para wala kayong maging problem sa application nyo. So ayun nga guys, no, ang step-by-step guide on how to create your express entry profile dito sa Canada. So I hope nakatulong po ito sa inyo. At kung nagustuhan niyo po ang video na ito at may natutunan kayo, please po, pa-like po, pa-share, pa-comment, and pa-subscribe na rin po. Paki-click na rin po yung notification bell para updated po kayo sa ating mga next videos about sa immigration and life here in Canada. And then, kung meron po kayong mga topic na gusto nyong i-feature natin dito sa ating channel at pag-usapan, comment nyo lang po down below sa ating comment section. And then, kung gusto nyo po, ang next topic natin is about how to increase your CRS score or how to improve your CRS score or how to get a provincial nomination, lagay nyo lang din po sa ating comment section. So, thank you guys for watching. And thank you again kay Inhinyero Civil 2172 sa kanyang topic na sinuggest sa atin para sa video na ito. I hope nakatulong ito sa iyo. So, thank you guys and see you again next time. Okay? God bless po sa inyong journey papunta dito sa Canada. Bye-bye po!